Sanya, naniniwala ka sa swerte? Opo. Pero nakadepende pa rin yung swerte sa'yo, Tito Boy. Ikaw ang gumagawa ng swerte Ikaw mo. yung gumagawa ng swerte mo. Sinasabi ko ito, ang maswerteng tao, hindi pinapansin ang malas. Ang malas, walang ginawa kundi maghintay ng swerte. Opo. Okay. Puntahan natin yung kwento mo sa First Yaya. At ang laban na ginawa mo doon. It was not meant for you, it was meant for Marian Rivera. You were counted out of the race even before it started. Ika nga, yung parang, sino ba ito? Kaya ba niya? Lahat na yata ng pwedeng sabihin. Opo. Paano ka lumaban? Marami na ang nagdududa talaga sa akin. Pero lagi kong iniisip na galingan mo lang sa ginagawa mo. Kahit na hindi makita ng mga taong to, alam mo may nakatingin sa'yo kung na ginagawa mo yung best. Ano yung pinakamasakit na nasabi sa'yo? Na hindi ko deserve yung lahat ng mga nakukuha ko, Tito Boy. Dahil Dahil may mga mas karapat dapat, may mas sikat, ganun. lahat ng ito sinasabi straight sa'yo o nababasa mo? Yung iba po, nababasa ko, ganun po. Yung iba, naririnig ko na lang sa iba. Kanino ka nagsusumbong? Pinagdadasal ko na lang, Tito Boy. Kasi ayoko rin makitaan ako ng kahinaan ng family ko, ganun. Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mong makita na minsan nanghihina ka? Kasi nasanay ako na parang kami yung tumatay ng kapatid ko, si mami ko, kumbaga parang dapat lahat tayo strong sa family. Dapat hindi tayo makitaan ng ganito, na mahina tayo. So, as much as possible, pagdasal na lang natin, tapos gawin na lang nating maganda yung, mali mo, makatulong pa yung mga ibang comments ng tao para mas galingan mo pa. Pero may mga pagkakataon na kahit gaano tayo katapang, nanghihina ka talaga. Apo, Tito Boy. Ano yung, may karanasan ka ba bilang artista, bilang tao na, ano ba ito? Parang hindi ko na yata, Kaya. oo, yung kaya ito? Hindi, Tito Boy. Hindi mo pinagdadaanan yun? Hindi. Ayokong pagdaanan din yun. So, hanggat kaya ko, na-controlin kung ano man yung feeling ko na magpapadown pa sa akin. Mas hinahelp ko yung sarili ko. Hindi, kaya mo yan. Kinakaya ng iba. Bakit hindi mo kaya? Si Orduha kasi, sa aking pagkakaalam, ay tagapagtaguyo din ng kanyang pamilya. Opo. Hindi lamang sa bayan, kundi sa pamilya niya. Ikaw, Sanya, you started to talk about your family. Paano mo itinataguyod ang sarili mong pamilya? Tito Boy, sa lahat naman po yata nakakaalam na hindi po marangya yung buhay namin. Nawalan po ako ng daddy nung 1 taon pa lang po ako. So kami po talagang magkapatid ni Jack ang nagtulungan at si Mami para maitaguyod po yung pamilya. Hindi ko rin po kinoconsider na ako lang din po yun. Tito Oo, Boy. may katulong ka. May katulong. And that's very good. In other words, lahat kayo nagtutulong-tulong. Pero ano yung pinakamahirap na pinagdaanan nyo as a family? Sa family namin, syempre, nung mga bata kami, naranasan agad namin yung, mahirap pala yung buhay namin. Akala namin normal lang yun. Yung normal lang na kumakain kayo ng, kumakain lang kayo ng talbos ng kamote, nakuha lang dyan sa labas, ganun. Tapos masaya na kami kasi may bagoong yun. Uuulaw na namin yun, ganun na. Tapos, hanggang sa, napapansin ko na habang lumalaki kami, naghihiwa-hiwalay na din kami. Ako nasa Laguna, kuya ko nasa Bulacan, si Mami nasa Maynila, nagtatrabaho. Yun, nag-aaral ako, nag-aaral yung kapatid ko. Tapos may mga time din na minsan wala pa lang kami pangkain tapos iuutang na lang tayo, ganon. Parang ganon yung nangyayari sa amin. Akala namin normal yun, Tito Boy. Ang nangyayari rin, parang napasok namin yung ganito na, may masarap pa palang, meron pa palang ganitong buhay. Kasi masaya na kami ng Tito Boy eh. Parang yung simpleng bagay na kumakain kayo ng sabay-sabay minsan. Masaya na kayo na parang ang sarap-sarap ng pagkain nyo. May tuyo, umaga, ganyan. Oh. Tapos yung bahay ninyo, kahit hindi naman ganun kaganda, importante yung magkakasama kayo. Yun yung simpleng Alam buhay mo na kung bakit masarap. ito naiintindihan? Galing din po ako sa napakahirap na pamilya. Hindi rin kami mareklamo dahil ang akala namin, katulad namin ng lahat. Oo, di ba, Tito? Totoo yun. Oo, na halimbawa yung nakausap ko nung isang araw, yung kaibigan ko at kamag-anak, si Aster Amoyo, noon pag may asin, halimbawa, nalagyan ng kalamansi. Opo. Tapos kalamay ang tawag sa amin, yung ulam na matamis. Ang akala namin, lahat ganun. Ganun. Oo, so we were not complaining. Ang tanong ko lamang, bakit kayo nagkahiwa-hiwalay? Mama mo nasa Maynila, si Jack nasa Laguna.
Ako po ikaw ang nasa Laguna. Tapos si Jack Jack po nasa nasa... Bulacan. You're talking about Jack Roberto. Si Jack naman ay nasa Bulacan. Hindi ka nag-complain? Hindi mo question yung setup na yon? Hindi po, Tito Boy, kasi ang naintindihan ko na eh. Kasi mami ko po nagtatrabaho, yung kuya ko kailangan mag-aral, tapos ako din, minsan nagpapaaral sa kanya, si Lola, ganun po. Tapos ako, yung mami ko, so dito po. Yung Lola ko po nasa Bulacan, kaya nagkahiwa-hiwalay po kami. Nung una kang kumita ng malaking halaga, anong ginawa mo? Sinare ko yun sa mami ko, tapos kumain kami sa isang fast food. Sabi ko, Mama, masarap pala to. Sabi ko, Mama, masarap pala yung pagkain na to. Sabi ko, ganito. Kasi usually kumakain lang kami sa fast food pag birthday ko, kung sino may birthday ko, kanyari, good graduation, ganyan. Parang yun yung treat namin sa isa't isa, Tito Boy. Okay. Gusto ko malaman kung anong klaseng kapatid ka. Ikaw ba yung tipo, hypothetical po ito. Halimbawa, si Jack, Apo. nagkasala. Ikaw ba yung tipong kapatid na, Jack, nagkasala ka, harapin mo. Susuportahan kita. O ikaw ba yung kapatid na, Jack, nagkasala ka, lahat gagawin ko para mapagtakpan? Apo. Nasaan ka? Nandun ako, Tito Boy, sa nagkasala ka at dapat nating harapin yan. Para matuto ka next time. Kasi alam mo nagkasala ka, hindi mo pwedeng baliwalain yun. Nagkamali ka, dapat harapin mo yan. At alam mo dapat kung paano rin itama yan. May laban ka bang aatrasan? Wala po, Tito Boy. Lahat lalabanan mo? Lahat lalabanan ko hanggat alam ko na kami yung nasa tama o ako yung nasa tama at alam kong wala akong inaapakan at tinaagrabyado ng ibang tao. May kinatatakutan ka ba? Si Lord lang po. Siya lang kasi alam ko na siya yung nakatingin sa lahat ng ginagawa ko po, Tito Boy. Okay. Kung meron kang hihilingin kay Lord ngayon, love month eh. Di ba? Valentine's. Anong hiling mo? Love month ba, Tito Boy? Pag-uusapan natin na sa May kinalaman sa pag-ibig, di ba? Love. Pag-ibig, syempre, Lord, ibigay niyo na sa akin yung alam kong karapat-dapat para sa akin. Hindi ako nagmamadali, pero alam ko na ibibigay sa akin sa tamang panahon. Kailangan seryoso na yung tao sa akin. Kailangan hindi na tayo naglalaro. Ganun. Sanya, alam mong sikat ka. Hindi po. Hindi mo alam? Oo, alam mong sikat ka ngayon. Dumami ba ang kamag-anak, ang kaibigan? Dumami po. Opo, parang may nagmamano na nga lang po sa akin, ninang, o kaya pinsan, ganun. Tapos eto nga pala yung number ko na, pwede isend mo sa gugunot na lang ako, ganun. Nakasenda lang po sa akin bigla. Asa kayong expectations? Marami ka namang kita, pahiram naman dyan. Baka naman ako po. Pag nangamusta na, Tito Boy, minsan mag-check ako ng messenger ko, tapos ay, kamusta? Tapos kasunod na dun yung... Baka naman pwede. Baka naman pwede, opo. Minsan ang hirap rin talaga, Tito Boy, na hindian. Kasi alam mo naman na kahit paano, eto rin yung mga taong, talaga halos lahat tumulong rin naman po sa amin, That's ng mga true. kamag-anak. Hindi rin kami pinabayaan ng mga kamag-anak namin. Kaya kung kaya kong tumulong at kaya kong matulungan ng lahat, tutulungan ko po.